mahal niyo ang isa't isa, ang problema nga is hindi ka tanggap ng pamilya niya. Bilang mahirap, ang meron lang ako yung dignidad ko, yung pagkatao ko. Hindi mo ko kayang bayaran kahit magkano pa. Di ba may 5% ako sa kumpanya nila? Wala akong kinuha doon, tita. Ni 5 duling, ang gusto ko lang, yung anak ko okay. Maging tatay ka, kung may time ka. Pipirma ka ng prenuptial agreement para naman nakaka-insulto yon. Hindi ko kaya iwan yung mga anak ko. Alam ng Diyos yun. Huwag niyo po kung kunin ng hindi ready anak ko. Gusto ko, kuhanin niyo ako, Lord. Handa ako now. Pero hanggat hindi pa sila ready, huwag mo kukunin. Para sa anak ko, gagawin ko lahat. Luluhudan kita. Huwag lang mapahamak ng anak ko. Ganun. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. I have not seen her for a long time, pero alam mo maganda lang sa kanya na andun pa rin ang kanyang pagiging honest, pagiging warm sa mga taong matagal na niyang kakilala. She's a singer, dancer, actress, comedian, and a successful entrepreneur. Mga kaibigan, let's all welcome Sugar Mercado! Tita, namiss kita. Likewise. Pero tinitingala ka ng ating industriya. Naks. Alam mo yun, I'm so thankful na guest mo ako dito sa iyong Oo naman. Then, ang maganda pa sa'yo is may dalawa kang angels. The very reason kung bakit ka naghahanap buhay ng nagpapakasipag sa trabaho because of them. Right? Yun Yes. naman yun ang pinaka-importante. Totoo. And they're both grown up now. Ilang taon na sila pareho? 8 years old po yung bunso ko, yung panganay. Si Olivia yon, and si Gab is 10 years old na po. Ah, talaga? Yes, ang bilis ng panahon. Oo, and there will come a time na parang magkakapatid na lang kayo. Actually, Diba? sa pagka nagpo-post ako, akala nila, kapatid ko lang. Yung Oo. iba kasi parang huminto na sila sa Itbulaga eh. Yung iba nagulat na may baby na ako, Oo. na ito na pala ako. Oo. Yung gano'n, parang ibang-iba ako yung before sa ngayon talaga. Alam mo si Sugar Mercado kasi ang matatandaan niyang mga manunood, of course, bago yung show ni Willie Revillame, Wawawin. Wawawin, di ba? Bago yun, of course, tumatak ka sa Itbulaga. Oo, doon talaga ako. Oo, ikaw yung alam ng tao na napakaiyakin. Bakit nga ba sobrang babaw ng luha mo? Parang kasi ako, parang kapag sobrang love ko yung tao, kaibigan man to, karelasyon mo man to, kamag-anak, or yung tao kahit yung nandyan dyan na madali akong maawa, ganyan. Kung binibigay ko yung love ko talaga sa kanila, bigay talaga, kakain kami, sabay-sabay kami nila. Bossing, Joey, may paglabas namin sa parang lulukoy na nila ako, asa na yung lechon, may nag-uwi ganun. Saktong ako yung nag-uwi, yun na, dun nag-i-issue yung, may nung lechon. Parati ka nilang pinaglalaroan. Tapos pag umuwi ako, tita, may dala akong kutsara, ketchup. Oo. Si Kuya Bitoy naman, nilagyan kumakalansing. Tapos mula doon plato, doon kulang. Kaya hindi siya yung scripted, hindi po talaga ako nagpapatawang may script. Hindi ko kaya. Natural lang po yung akong yun. Hanggang ngayon. Konting lang sa'yo, ni na Joey, umiiyak ka na. Oo, talaga. Kasi nga, love na love nila ako. Kakain kami, kumain ka dyan. O gusto mo ba uwi ko? May eksena naman kinabukasan hanggang sa sa unang hirit na issue kami. May nagnakaw nung lechon. Namuyo-muyo. Tapos meron crab pa. Aamuyin yung kuko ko, ganun. Aamin naman ako na niluto namin ng nanay ko. Kasi akala ko, bigay niya na sa amin yun. Siyempre, kung ano yung natira doon, kakainin ko. Kasi siyempre, mayayaman naman sila, di ba? O hindi naman nila iuwi yun. Yung mga, kunyari po, may mga catering doon sa, sa... May catering kasi sa Di ba Itbulaga yung pagkain everyday. namin, pag may natira doon, iuwi ko yun, tita. Para yung nanay-tatay ko, kasama ko po kasi nangungupahan kami sa tabi ng Broadway dati, nilalakad ko lang yun. Tsaka po nung panahon na sikat daw ako noon, hindi ko alam. Kasi naglalakad nga po ako, nag-iilo ako doon, wala akong pakialam. Yung natural ko lang na bata, ako kailangan ko maghanap buhay para sa pamilya ko. Yun yung laging utak ko. Lagi kong dasal yun, kasi lumaki po ako sa Babuyan eh. So gusto ko silang, yung parang pangkain lang, yung ayoko na yung lumilipad yung bubong namin, yung tatay ko hahabulin yung yero, kasi syempre bibili, Itatali, ikakabit niya ulit. Sana mabago kahit yun lang. Hindi ko pinangarap, alam ng Diyos na yumaman. Ang gusto ko lang po yung sakto na buhay Mabigyan na ng may bahay kaming maayos, yung may makain kaming maayos. Correct. Kasi dumating sa point na yung tatay ko nagbasura po, di ba?
ang kinakain namin pagpag. Ito yung matira-tira. Yung mga tira-tira. Pero tita social, hindi pwede sabihin. Oo. Talaga? Ang ginagawa ko sa school, elementary ako, nagpapapalit ako kahit hotdog yan, tsaka o So, kaya... kilalang food chain, Oo, kilala. Kasi pang mayaman, iniinit ko muna. Tapos saka ako babaon. Kaya before sawa ako dun, lahat nakakain ko, parang mayaman. Ang kinis ko pa, kahit dun ako nakatira. Kaya akala ng mga classmate ko mayaman ako tsaka matalino kasi may salamin na ako nung bata pa. Malabo kasi mata ko. Kaya mapagpanggap din ako, kaya akala nila mayaman ako hanggang ngayon, di ba? Kasi itsura ko, di ba, parang, huwag mo lang ako pagsasalita, hindi pa talagang pwede talaga. Iharap ako sa presidente. Nakagano. Huwag lang magsasalita, mabubuko tayo. Ganun talaga. Oo talaga. Di okay kami. Mga classmate ko, kahit mga tuyo yan, ipagpapalit ko. Kasi nga, sawa na ako dun eh. Tontuwa sila, hindi nila alam galing sa ano. Pero hindi naman sumasakit siya nila. Malinis yung binabasa lang kasi bawal sa na kakainin mo. Di ba baka ma-poison ka, ganyan. Kaming mga mahihirap kasi wala sa amin yun. Basta makakain ka, yung tiyan mo, okay na yun. At saka maganda kasi sa'yo, nagsimula ka sa mahirap. Yun ang naging inspirasyon mo na maabot yung tagumpay para mabago yung takbo ng buhay ng pamilya mo. Totoo po. Diba? Opo. And you became the breadwinner ng pamilya mo. Opo. Anong trabaho ng tatay mo nung buhay pa siya? Yung tatay ko po napakasipag talaga, napakabait, pero hindi talaga siya mapalad sa trabaho. May mga ganun po di ba? Lahat, nag-construction siya, nag-lineman siya, nag-security siya, nagbasura, janitor. Lagi kung hindi na-e-endo, magsasara yung kumpanya. So talagang kahit gusto niya magtrabaho, wala. Yung nanay ko naman po, nabuhay niya talaga kami sa simbahan. Lola ko, bata pa lang ako, nag-i-esperma kami. Yung kandila. Kandila. Tapos pagka Matuna, may binyag, tinutuna, hindi po, pag binyag, blue yun tsaka pink. Okay. Yung ninang na pink, yung pink na may ribbon, yung blue, yung sa lalaki. Kayo ang nagpo-provide noon? Opo, kami nagbibenta noon. Susukiin mo yun. Bago dumating mga kalaban mong mga nagbibenta rin, nandun ka na sa unahan ng gate ng simbahan. Po, kung gumawa na iba't ibang Holy design Week. ng Holy Week, doon kami natutulog sa simbahan kasi po, unahan po ng pwesto Sa labas. Kasi marami pong nagtitinda sa simbahan. Saan? Sa Quiapo? Iba-iba po. Ang kami po, may tap. Sa Quiapo po, doon nagsasabit yung nanay ko. Yung mga may libro, kasi hulihin ka, bawal po kasi yun. Kaya nanay ko talagang laki rin ng hirap din sa amin. Talagang ilang pulis nagbibit-bit doon kasi bawal po yun yung nagbibenta ka. Yung parang nangihikil ka, pipilitin mo na 20 yung gano'n. Tapos ayaw sa sabitan. Ganon. Kaya laki po talaga ako sa hirap talaga. Ang dami kong karanasan. Lumaki ako sa paligid na puro adik. Pero hindi ko siya tinanim. Saan ang lugar nyo dati? Pandakan naman yun. Pandakan. Ang dami po namin napuntahan. Hanggang napunta kami sa Cavite. Yun yung Babuyan. In fairness naman sa nanay ko talaga, doon kami natutong magdasal talaga. Masisira buhay mo pag doon ka lumaki. Bunso ka sa 4 na magkakapatid. So yung mga ate mo, lahat kayo babae? 2 po kaming babae, 2 lalaki boys, po. Ako po yung youngest. Okay, doon sa mga nakatatanda mong kapatid, ano ang ginagawa nila? Kasi syempre ikaw bata ka pa na that time eh. Anong tinutulong nila sa pamilya mo? Actually po sila yung matatalino. Kaya sila po yung talagang nag-aaral. Gusto ko rin na matalino nga ako dati, hindi ko rin nga alam baka talagang hinadyan ganito para ito yung talent ko. Gusto na akong talent. Parang gano'n. Hindi ko sobra ka naman. Yung mga kapatid ko nagka-college pa yun dati. Pero yung nakapagtapos ba yung mga kapatid mo? Hindi po. Kasi nga wala nga po kaming pera. Pero gusto nila talaga matatalino. Lahat po ng mga pamangkin ko ngayon, 100 ang grade, madam. Talaga po, tita, matatalino talaga yung lahi namin. Pero talaga hindi, talagang balance ang buhay. Yung mga anak ko, hindi lang ganong grade. Ibig sabihin ako yung makakatulong sa kanila. Pero talagang, alam mo yun, tinututor ko pa yan kasi baka mana sa akin, di ba? Talagang nilalaanan ko. Tita Ese, yung mga anak ko, may tutor yun. Tsaka, Tita Ese, private school, di ba? Alam mo yan, hindi tayo basta, hindi tayo, yung hindi mo naranasan kasi hindi ko naranasan, before. ayoko nang iparanas sa kanila. Lahat ng hirap ko, lagi kong pinapakita ko sa kanila, anak ko, alam nila po yun, nagla-live ako ng umaga, hindi ako natutulog, kasi hindi ako matulog, naka-live na ako, nagbibenta na ako ng Sugar White 7 ko yan. Saka yung yan bago ko, inaano ko na yan, yung mga franchiser po, hello po, ako pupunta sa inyo, magla-live. Tita, talagang kapal na ng mukha. Kasi gusto ko makita ng anak ko na, anak, ito yung nyo kailangan pinagtataguran nyo yung ibubuhay nyo. Yes, Huwag kayong mangiisa ng tao, huwag kayong makakasakit ng tao. Yun ang gusto kong tanim sa mga anak ko. Bakit po? Kasi sa dami ko na-experience sa buhay ko, yung pangako ng Diyos, hindi ko yung bibitawan. Huwag ka gagante. Mahirap, tita, hindi agad-agad yung pagpapatawad pag nagkasala sa isang tao, lalo na't mahal mo. Pero idasal mo siya ng idasal sa Panginoon. In time, talagang maghihil ka. Tapos pag nakikita mo yung pangako ng Diyos na hindi kita pababayaan, sundin mo lang ako.
lahat ibibigay ko sa'yo, higit pa. Ma-amaze na lang ako na, kasi alam niya po na hindi yaman ng mundo yung gusto ko eh. Yes, yes. Gusto ko yung mahalin ako. Ay, naiyak ako. Yes. Hindi, yung parang yung love talaga. Kasi yung sabi nga faith, hope, and love, ang pinaka-importante, love. Kaya Yes. nga niya binigay yung Yes, bugtong yes, niyang yes, anak yes. dahil Oo. sa pagmamahal sa atin eh. Right. Ibig ko sabihin, dun lang na kahit anong gawin nyo sa akin ngayon, kahit nga hanggang ngayon, kasi habang nabubuhay ka, may pagsubok. Habang nabubuhay ka, may pagdadaanan ka. At doon dapat maging matibay ka. At lahat na napagdaanan ko, hindi ako nagsisisi. First boyfriend ko yung tatay na anak ko, dapat magtampo ko sa kanya na. Sabi niyo po, kapag sumunod ako, di ba, yun ang gusto niya po eh. Pero hindi na, no, hindi ako na ganun sa kanya. Yung pala, alam niya yung bawat alam niya na yung mangyayari sa buhay natin eh. Ang Diyos na nakakabasa ng tunay na desire ng puso natin. Right. Nung pinagdadaanan ko yon, tumitibay ako. Iiyakin ako. Mula pa pagkabata ko. Yun na ako eh. Malambot yung heart ko eh. Tumitibay ako sa lahat ng ano ko sa buhay. Mga binibigay sa akin, inaatang sa akin na patong sa balikat ko. Lahat yun. May magandang nadulot sa buhay ko. At lahat ng Pasko mula sa ex ko, salamat. Kasi dahil sa kanila, nabuo ako. Dahil sa kanila, andito ako ngayon. At marami kang natutunan. Ang dami ko natutunan, tita. Lalo ako naging mabuting tao. Yun yung gusto kong maparating sa lahat ng tao na pag ginawang ka ng masama, ipagdasal mo pa. Kasi lahat ng pagpapala, siya magbibigay sa'yo. At yung sakit na nararanasan mo, siya rin yung gaganti para sa'yo. Huwag natin silang ipag-pray na bumalik, magbago sila, magbago tayo. Kasi lahat tayo makasalanan. No, Kahit correct. ako po, Okay. naniniwala ako, pag naghihiwalay ang dalawang tao, hindi lang siya yung may kasalanan. Hindi mo lang nakikita yung pagkukulang mo. Correct. Kasi ikaw yung parang niloko ko eh, ganyan eh. Pero Pero hindi yon. Yung mga pagkukulang mo, suklian mo yun ng maganda, maging matibay ka pa. Huwag mo na sukling gaganti ka. Kunyari, ng babae yung asawa mo. O kaya ng lalaki yung gagantihan mo pa ng another. Wala ka nang pinagkaiba dun. Baguhin mo yung sarili mo. Mag-heal ka muna. Ikaw lang mag-isa. Magnegosyo ka. Mga anak mo, intindihin mo. Yung sarili mo, buuin mo. Kasi hindi mo alam ang Diyos. Yes. Makita nung asawa mo na, talaga eh. Siya talaga yung para ano eh. Dapat alam nila yun, di ba? Kahit babae, lalaki po to single mom, single dad, believe ako sa lahat. Yung mga buong pamilya na sinisikap niyong buo kayo, proud ako dun. Gusto ko yun nakikita. Bakit po? Kasi tinatry niyo yung best. Kasi pag tao ka, lahat ng tukso nandyan, papasok eh. Pero kapag alam mo na yung center niyo si Lord, walang imposible. Ako naniniwala ako dun kasi, tita, wala akong show. Wala akong regular show. Ang hirap mag-isa. Ang hirap maging single mom. yes. At maging breadwinner at the At same maging time. breadwinner, yung nanay ko, wala na yung tatay ko. Yung tatay ko nawala siya nung pandemya. Ang lakas-lakas, biglaan lang. Ang sakit nun. Hanggang ngayon, ang iniisip ko na lang, Lord, at least di na siya magkakasala. Alam mo yun, wala na siya dito sa sanlibutan. Magkikita-kita naman kami sa huli. Sabi ko, yun na lang. Sabi ko, hindi na siya mahihirapan. Yung ganyan. Pero ang sakit, di ba po kasi tao ako eh. Kahit na sabihin mong Yes, yes. sobrang pananampalataya ako, dahil tao ako, alam ng Diyos yung masakit sa'yo. At hihipuin ka niya, ipaparamdam niya sa'yo na anak, nandito lang ako. Lahat, tita, pagka may gumagawa sa akin ng mali, tita, umiiyak ako. Kasi nakikita ko yung mga taong nakakasakit sa akin, iba Yes. nangyayari sa buhay nila. Sabi ko, Lord, ayokong ganun. Yes. Siguro kaya rin ako binibless ng Diyos. Kasi alam niyang kahit sobrang sakit ang ginagawa sa akin, never kong dinasal na mapasama sila. Umiiyak lang ako, bakit ganun? Dahil akong ginawa sa kanila. Ba't hindi na ako ginaganon? Paano ka nakasurvive? Paano ito nalagpasan? Kung wala talaga yung Panginoon, tita, wala ako ngayon. Kung hindi niya ako binigyan ng anak, wala akong dahilan para mabuhay. Kasi alam kong may hina akong tao. Sinubukan mo bang magpakamatay? Ano po, kasi nagbabasa ako Bible, alam kong kasalanan yun. Yun yung di na tayo mapapatawad ng Diyos, kagaya ni nung apostol niya nang nagbigti, di ba po? Ang ginawa ko po talaga, hindi po ako nagpakamatay, pero hindi ako, naghiwalay kami. Inom ako ng inom everyday, ng alak. Parang So, pinapatay ko yung sarili ko. Oo. Kakainom kasi, Oo. parang narinig ko. Alak parang- ito na pinag-uusapan natin. Alak po, opo. Oo. Yun lang po talaga yung inano ko Naging talaga. outlet mo. Naging outlet ko talaga. Yung parang naririnig ko yung boses, yung natatrauma ako sa mga nangyari sa buhay ko na kala ko pag mabuti ka, yung magiging maganda yung takbo ng buhay mo, hindi pala. Sabi nga po, di ba, pag ang direksyon daan, doon ka na nung mapupunta sa mainit na lugar. Pero pag lubak yung
yung dinaanan mo, sa kanya ka papunta, yung pala yung ibig sabihin nun. At pasalamat ako na bata pa akong nakilala ko siya ng lubos. Pero hindi rin talaga siya biro, kasi sobrang nga po ako magmahal. Ang kahinaan ko talaga puso eh. Kasi pangarap ko yung buong pamilya, pangarap ko yung mga anak ko, yung may tatay sila na Buong pamilya. Di ba? Ganun. Walang hindi na magulang na gusto watak-watak. Yes. Pinilit ko talagang buhayin yung mga anak ko, mawala na lahat. Alam ng Diyos kung ano yung kahinaan nating lahat. Di ko kaya mawala yung mga anak ko sa buhay ko. Oo naman. Kahit na wala ako, hindi ako makapangasawa, hindi ako okay lang po ako. Sapat na yung Panginoon, yung mga anak ko. At yung pwede ko pang matulungan ng mga tao sa istorya ng buhay ko. Kasi po, ang natutunan ko talaga, yung kahit walang-wala ka, siya mag-provide eh. Kung yung ibon nga sa parang napapakain ng Panginoon, tayo pang anak niya na mahal niya. Talagang totoo at buhay yung kanyang salita eh. Tita, sa totoo lang, walang perpekto, lahat tayong makasalanan. Oo naman. Pag ako nag-show, unti mo pananamit ko, naghihingi ako ng sorry. Proud ako, mag-relasyon ako, naka-swimsuit ako, inihingi ko ng tawad yun kasi alam kong baka may matisod eh. Sabi ko, Lord, pero alam mo puso ko, na hindi yung intention ko. Kailangan kong mag-survive kasi wala akong natapos. Kaya gusto ko yung anak ko, kakayod ako, na magtapos kayo. At pag nawala si Mami, wala kayong ibang hihingi ng tulong kundi yung Panginoon ng Bible. Yung sobrang pagod, tita, yung nagkasakit ako, di ba ang bata ng anak ko, yung parang bigla ko inano ng Holy Spirit na pag nawala ang Mami Bible huwag niyo kakalimutan, wala na akong ibang iaano sa inyo, kundi Biblia lang, anak. Kasi tinalam kong yung pera, yung bahay, bibenta. Yes. Yung Mga negosyo, material na bagay. negosyo, lalago. Pero yung naranasan kong pain, di ko alam kung asan ako, wala yung Panginoon sa buhay namin. Kaya every morning yung bunso ko, bibilan ako niya, papasalubungan ako ballpen para sa Bible ko. Every morning nagsusulat ako. Alam niya, Mami, para hindi ka naubusan ng ink kay Lord. Yun lang. Kaya sobrang thankful ako, tita, na lahat ng blessing, wala akong pera. Siya nag-provide. Tita, wala nanonood sa akin dati sa social media, kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Pero tuloy ako yung parang mukha na akong eng-eng, parang wala naman nanonood. Pero tuloy lang ako yung pala. May mga natutuwa niya sa ginagawa ko. May nakaka-appreciate na sa akin. Po, kaya nga sabi ko, Lord, huwag mo lang kami pabayaan ng mga anak ko. Hindi ako magiging masama. Hindi ako gagawa ng kahit ano na makakasakit ako ng tao. Alam mo, grabe rin ang pinagdaanan mo. Una nga, like what you said earlier, nagsimula ka talaga sa pamilyang walang-wala. Napakahirap niyo makasurvive considering na ang tatay mo walang regular na trabaho. Tita, wala nga po ako. Yung gatas ko tubig lang eh. Kaya nga, mula nung kumikita ako, hindi ako nawawala ng Bear Brand. Sa bahay namin, lagi ako may Bear Brand. Araw-araw po ako umiinom ng gatas. Parang doon ka bumawi. Doon po ako. Oo, sabi mo nga, naranasan niyo kumain ng pagpag. Gaano ito katagal? Matagal po, tita, kasi bata pa po ako nun eh. Ilang taon? Mga 7, mga 6 years old. Nagkatrabaho po kasi ako, 14 na eh. 14 na eh. Daanan po namin yun eh. Yung ganon, So, tubig. matagal-tagal Kung hindi din. po pagpag, nawala ng work yung tatay ko, yung bigas, lalagyan po tubig o kaya asukal para may lasa po. Pagka meron, may Milo, lalagyan nyo po yun. Ganun po, o kaya kape. Kahit walang ulam. Kahit wala pong ulam, Oo. ganun po yung Tumira kayo ginagawa namin. sa squatters before? Opo, Oo. squatters, babuyan po, lahat po talaga ng ano. So yung sinabi mo lumipat tapos kung saan sa kayo nakarating, di ba? Tapos yung sa Cavite, baboyan, nag-alaga kayo ng mga baboy? Yung lolo ko po, Oo. nag-aalaga po siya ng baboy. Si Okay. Nimoy, yun po yung baboy na natira po doon, doon na kami lilipat, na kailangan niya na rin katayin. Kasi nga po, doon na kami titira, doon sa, So yung baboyan na yun yun nagiging po tirahan? mismo yung tirahan. Kasi po, Oo. family po ng nanay ko, 10. Oo. Yung space na yun na lang po ang natitira. Kasi po, nag-50-50 ako ng bata ako. Yung nanay ko, nung naligtas ako, nangako siya sa Diyos na magbabago. So, lumipat po kami ngayon sa Cavite. Saan sa Tinis Cavite? namin, GMA po. Okay. GMA Cavite. Wala na po talagang matitiran kahit yung mga kapatid niya, may kanya-kanya ng pamilya. So, ayun na lang po talaga yung space. Kaya po Gaano kalaki ito? ang liit lang po, tita. Ganito lang po sa atin. Babuyan lang talaga, tita. Ito lang. Tapos, yan, may ilalim pang kainan ng babuyan. Oh my God. Doon namin inaano yung mga nilinis naman yung tita. Pero nandun po yung mga lutuan. Pero paano kayo magkakasya? May anim kayo. lalagyan po ng kawayan po, kinilagyan po ng kawayan yung higaan po. Kasi po may Okay. ganun po yun. Tapos pati sa may ilalim hangin sa ginagamit gilid. yan. Oo, yes. Yun, Oo. tapos yung bubong lalagyan ng tatay ko ng ng gulong para hindi, kaya pag bumabagyo po, tatalsik talaga. Oo. Kasi po yung mga bagyo po, grabe. Oo.
talagang... Oo. Ililipad talaga. Oo. Yung, Iwawasiwas yun. Kita ko talaga kung paano lumilipad. Kaya ano ko para ako, pag nakakita ako ng taong, yung kunyari, hindi kaya mo yan kasi kung ako na kaya ko, kayo pa. Sabi ko nga pag nakakita ako ng sobrang blessed, sabi ko bakit kaya gano'n nagagawa pa nila yun? Sobrang meron na sila. Hindi nila alam yung pakiramdam na nakahiga kayo, nagdadasal kayo, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa kinabukasan. Kasi lumilipad yung pwedeng tumama sa ulo namin, yakap kami ng nanay ko. Kasi yung liyero baka tumama sa ulo namin. Kaya medyo ako yung pag may ulan, yung parang pa rin may ako. trauma. Oo, natatrauma kaya ka. kapag ako parang natatakot ako, tumatayo ako agad. Pero awa naman ng Diyos yung binigay niya sa akin pagpapala hanggang ngayon. Kaya po siguro marunong ako makontento kung anong meron ako. That's the most important. Yun po yung ko talaga sa buhay. Yung parang sobrang thankful na ako yung sa business ko. Kahit wala pa nga po. Kung kita masaya na ako. Bakit po? Kasi magkano po yung reseller? Paano po yung parang dun pa lang. Pakiramdam ko mababaw akong paligayahin. Kaya siguro rin nakukontento kung wala tsaka meron. Kaya ko kung saan akong papunta. Yun yung gusto ko ipaano sa mga anak ko na huwag kayo kapag nawalan kayo, kunyari, dahil gusto ko kayong ayokong paranas, hindi dapat ganun, anak. Kasi dapat kaya mong wala tsaka meron. Kasi gagawa ka ng mali. Kapag hindi ka sanay sa hirap, doon ka na makakaisip na, pwede ka nang magnakaw. Diba? Kanya kailangan gagawa ka ng kung ano-ano. Kung magbenta ka ng ganito, di ba? Hindi mo alam kung anong buhay ngayon eh. Di ba? Kung sino kasama ng mga anak mo. Natutong ibigay sa tao yung pagmamahal. Tinatanggal ko yung personal ko bilang tao at kapatid. At ina. Lahat talaga, yung gera, lahat po yung pinagdadasal ko po talaga. Ibang tao, kaya ako, pang makikita po ako po reverse, tsaka pagdasal natin yung ganito, yung buong mundo, hindi lang tayo, napaka-bless natin kasi wala tayong ganung nararanasan. Tita, hindi man ako yung maligtas, isa man sa mga nanonood, baka sila yun. Hindi ko na nga po, sabi ko nga kay Lord, hindi ko alam kung bukas makalawa magkakasala ako. Isa man lang sa sinesyaran ko ng salita mo, maligtas. Okay na po ako doon. I remember pretty well nung mag-asawa ka. Sobrang naging controversial yon. Nagmamahalan kayo, nagkataon lang na hindi ka gusto ng pamilya ng asawa mo, ng dati mong asawa. Despite na nagkaroon kayo ng 2 anak, you wanted na maging buo ang pamilya nyo, pero hindi ganun ang nangyari. Dumating sa point na ang liit-liit pa ng mga anak mo, for a young mother like you, bit-bit mo yung mga anak mo, wala kang regular na pinagkakakitaan. Tapos ang laki ko kasi kakapanganak ko lang. Oo, at saka hindi ka rin pwede mag-rely sa parents mo dahil pareho rin silang walang-wala. Wala. Oo, isa yun sa pinakamatinding pinagdaanan mo. 'Di ba? Paano ito na-survive? Dumarating sa panahon na natutulala ka na lang, wala ka na, parang kahit siya, hindi mo na siya matawag sa sobrang ang dami na. Doon ako na ang sakit kasi yun nga po yung parang nagmahal ka. Yung lagi ako po, di ba? Yung parang nagmahal ka. Tapos one time po, yung hinahapo na ako, gumagano na ako, yung parang alam kong mawawala ako. Doon na, katabi ko yung anak ko. Sabi ko, tinitingnan ko yung anak ko. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Parang tinatanong mo. Oo, sabi ko, kawawa sila pag nawala ako. Parang inano ako ni Lord na, anak, tingnan mo sila, wala silang alam, iiwan mo sila. Paano sila? Ganun. Na parang, doon ako nagsingin. Naghanap ako agad ng pagkakakitaan ko. Nagbenta ako ng sabon. Nag-clowns ako. Inano ko ni Tito Alan. Ganun kasi, comedy, ayan. Tapos nagkakashow ako unti-unti. Nakuha ko sa mga show, ganyan. And siguro mga 1 taon, 2 taon, tumatakbo yung kaso. Si Kuya Willie, kinuha rin ako kasi nag-trending din ako nung nag-guest ako sa kanya. Sabi ko nga po sa'yo, di ba, wala akong regular show, pero awa naman ng Diyos lahat ng guesting ko, natutuwa yung mga nanonood. Si Lord lahat yun, di talaga Kasi ako. Kasi napaka-natural mo eh, di ba? Wala nga, hindi nga ako yung sa script, di ko nga binabasa, natatakot ako basahin kasi baka magkamali ako. Oo, pero yung natural ko po, pag ako sa sarili ko, yung natural ko, lumalabas po talaga kung ano ko, doon na tutuwa yung mga tao po talaga. Yun, tapos kinuha ko pa, salamat ako, yan, sa Itbulaga, kay Kuya Willie, kasi isa sila sa mga binigay ng Panginoon para malagpasan ko rin yung mga paghihirap namin, Itbulaga, napagawa ko yung bahay namin sa Cavite, nagkaroon ako ng una kong kotse, yung talaga, nagbago talaga. Si Bossing, kahit nawala ako sa Bulaga, nandun ako sa sitcom niya, kaya sobrang thankful ako. Si Kuya Willie, yung mga panahon na sa ex ko, nandun, nagko-host ako sa kanya. Sobrang thankful lang talaga ako sa mga taong binigyan niya sa akin. Ngayon naman, si Miss Ray, yung Asia Slashes, yung nail launch, diba? Sobrang blessed na siya mapro-provide talaga. Basta pagtiwala ka lang sa kanya ng buong puso't kaluluwa, ibigay mo lang sa kanya lahat. Kung ngayon, na-realize ko na siya lang pala yung sagot sa lahat ng tanong. Siya lang pala yung sagot sa lahat ng paghihirap. Siya rin yung gamot, doktor, lawyer sa buhay ko. Siya yung tatay at nanay kahit wala na akong tatay. Siya rin yung
yung kaibigan, kahit wala ka ng karelasyon, siya yung matalik na hindi kanya ipapahamak, ililigtas kanya. Pero ang isa pang matinding pinagdaanan mo, yung magkahiwalay kayo, na demanda ka, Oo, 22 cases. 22 cases, Ang pati haba. nadamay pa pati ang Magulang parents ko, mo. oo. So paano nyo ito nalusutan? Panalangin din, tapos nag-live ako. So, tinulungan ako ng Malacanang nung panahon na yun. So, tsaka ng Gabriela, syempre, tinulungan nila ako para mailaban ko yung mga anak ko. Ako, tapos, dasal pa din, ganyan. Kasi syempre, mayaman sila di ba? And sa tamang panahon, naging okay din kami. Actually, may isa pa kami, pero okay na yun na pag-usapan na parang kailangan mo na lang umattend. Di ba? Ang haba hanggang ngayon. Hindi pa rin tapos? Pero isa na lang, awa So na Diyos, sana 22 matapos out na. of 22 cases, Isa na lang. isa na lang. Oh, at So inaayos na namin. absuelto na rin yung parents Lahat. mo? Wala, Oo, wala na. Sana, oo. hopefully, sana Oo. po. Pero wala ka ng communication sa Wala ex-husband na, mo? wala Totally na. wala. Wala na. Pero wala na. paano yung mga bata? Wala rin silang komunikasyon sa tatay nila? Hindi, kapag naman, inaayaan ko silang kasi syempre, respeto na lang din sa asawa nung May asawa na ngayon. Oo eh. Annulled na ang kasal kami, mo? kasal Okay. na sila. So, Mhm. may iba na siyang family. Kailan kayo ikinasal? Kinasal po kami, di ba? First boyfriend mo ito, first love mo? Oo. 2013. 02? At 2013. Tama ba? 2013. Kinasal. 2013. Tapos Tapos yung nagka-baby kami. That day, isang taon lang nagka-baby na kami. okay. So nagkaroon pa kayo ng pero Magkasunod, 15. pero it was not a good marriage in the sense mahal niyo ang isa't isa. Ang problema nga is hindi ka tanggap ng pamilya niya. Oo, kasi ang dami ang conflict nung syempre, nandun na yon tapos nandun na yung meron talaga sila. Mm-mm. Tapos, ako bilang mahirap, ang meron lang ako yung dignidad ko, yung pagkatao ko. So, ako pag yun, parang naiiba ako, yung parang, yun lang ang meron ako. Oo. Hindi mo pwedeng tapak-tapakan. Oo. Hindi mo ko kayang bayaran, kahit magkano pa. Yun ako eh. Kaya yung iba nga, sabi nga talaga parang tanga siya, no? Ganyan. Kasi pumirma ako ng prenuptial, kasi mahal, puso nga ako para sa bayan Oo. eh. Di ba may 5% ako sa kumpanya nila, wala akong kinuha doon tita. Ni 5 duling, ang gusto ko lang, yung anak ko okay. Maging tatay ka, kung may time ka, yung gano'n, yung talagang para lang sa... Sinakripisyo mo talaga ang rights mo. 'Di ba? Yung the mere fact na ang laking na yun sa'yo, napipirma ka ng prenuptial agreement para namang nakaka-insulto 'yon. I'm sorry Doon talaga Oo. bumilib sa akin yung best friend nung tatay nung ko na marami siyang naging daw po na parang gano'n na na mayaman, mga models pa, magaganda talaga, ganyan. Hindi sila pumirma kasi nga parang inaano mo yung parang Oo dinadown naman. mo yung Oo, sarili exactly. mo na mukha kang pera. Oo. Pero ako hindi po ako doon, hindi ko nga binasa yung tita, promise. Hindi nga ako brainy, di ba? Oo. So dahil mahal na mahal ko yung guy kasi first boyfriend ko, pirma agad, walang isip-isip. Focus lang ako sa kanya, gano'n sa bahay lang ako. Gano'n. Talagang pag ako nagmahal, talagang All out. sobra. Pero na-inlove ka muli. Oo, hindi naman magsisinungaling. hindi, Alam mo naman ako, di honest ba? ako. Hindi naman. You're still young. Yes, Oo, di yeah. ba? Maganda, di ba? Hindi naman imposibleng may ma-inlove ulit sa iyo na ibang guy. Pero this time, you thought na sila kayo na ang magkakatuluyan. Sabi mo nga, mas naging tatay ito sa mga anak mo. Oo, pero what happened? Wala din. Pero marami ako natutunan. Sabi ko nga po sa'yo, di ba, tita, kahit yung tatay ng mga anak ko, salamat. Kasi sa kanila ako nabuo. Lalo ako naging mabuting tao, lalo akong lumapit sa Diyos dahil sa kanila. Kaya wala akong pinagsisihan. Tsaka yung kids ko, alam mo yun, naparanas ko sa kanila lahat ng magaganda rin. Medyo walang perfect, marami din kami napagdaanan. Pero thankful ako na alam ko na ngayon kung saan ako, kung para saan ako. Hindi porket mahirap ka, doon ka na lang. Kailangan mo magsipag, hindi isusubo Correct, sa'yo. oo. Paghihirapan mo talaga. At aani ka niyan, hindi man ngayon, aanihin mo pa yan in the right time. Mawawala lahat ng salitang mahirap. Pagmahal mo yung pinaglalaanan mo ng lahat ng hirap at pagod mo. Kaya ako maayos, yung inaayos ko yung sarili ko. Bakit po? Kasi pwede naman ako mayaman na agad eh. Pwede ko namang gawin lahat na para sa anak ko, maalwal na buhay. Kaya ko namang gawin yun eh. Agad-agad, pero hindi. Pumatol ka lang sa mga Oo, di ba? na madaling Oo, kabuhayan. di ba? Oo. Pero ang puso't utak ko, alam ng Panginoon, ang gusto ko, lumaki yung anak ko, makita nila ako, kung paano ko naghihirap. Kasi di ko kaya. Kung tutudaran nila yung gagawin ko, tapos makita ko silang ganun din. Kaya nga ako lumaban sa buhay dahil sa anak ko eh. Tapos sisirain ko yung sarili ko at makikita nila ako, gagayahin nila ako, hindi ko rin makakaya. Ano pa akong naging mabuti akong nanay, na hindi totoo yun. Naging mabuti nga akong nanay sa salita.
Pero sa gawa, hindi. Kasi nabuhay ko nga sila sa maalwal na buhay, magandang bahay, kotse, ganito, school na maganda, pagkain talagang. Pero yung binigay ko sa kanilang ganun, sa masama ko, Galing. wala rin po. Wala rin yun. Walang saysay. Walang saysay. Walang idudulot na magandang bunga sa anak ko, sa magiging apo ko. Kasi babalik yun eh. Hindi man sa akin, sa kanila, sa apo ko. Sila na ang gagawa ng buhay nila kung tutularan nila ako o hindi. Pero ang gusto ko iparating sa kanila, anak ha, nagsikap ako dahil ayoko kayo mapasama. Bukas ka ba sa posibilidad na ma-inlove muli? Hindi ko siya po sinasara. Pero ngayon, kung tatanungin mo ko, ayoko po. Hindi pa ako buo pagdating sa pag-ibig, sa karelasyon. Pero buo na ako sa may lalang at sa anak ko. Doon muna ako. Sa ngayon. Paano nagsimula yung mga negosyo mo? Sabi ko kasi, tita, wala nga nanonood, kakasimula ko lang ng ng social media. Wala talaga, walang followers masyado, ganyan. Simula lang ako, nagla-live Ilan ang lang followers ako, mo ngayon? O yung Instagram ko, magti 300,000 na. Oh, Tapos oh. yung aking Facebook, ko pa lang, wala pa kaming isang taon, magto 200 na. Oo, Iba oo. po yung personal account ko na 100 plus. So, yung TikTok ko, magwa 100 na lang din po. Bukas ko lang din po Oo, yun. oo. Tapos yung business ko rin po doon, grabe rin po yung pagpapala. Kaya parang siya yung gumawa ng paraan para ito lang naman ang kailangan mo, anak eh. Ito ibibigay ko sa'yo. Hindi niya rin ako susobrahan, tita. Alam ko din. Kasi ayaw niya ako mawala sa kanya. Hindi ko alam kung naiintindihan ng mga tao. Oo Minsan naman. ang weird ko. Hindi, Promise, oo tita, naman. yung parang minsan yung Oo. iba na weirdan sa salita ko na ayaw ko yumaman. Imposible yan. Lahat ng tao gusto yumaman. Gusto ko yumaman. Bigay niya. Pero kung hindi galing sa Panginoon, okay ako. Kasi alam ko na din, kaya niya ako pinagpapala, sapat lang sa amin. Kasi baka mawala ako sa kanya. Mawala yung focus ko sa kanya. Yes, Eh, yes. lahat ng meron ako Ma-overwhelmed ngayon. ka sa success. Yes, Oo, opo. oo. Tandaan po natin, ang Panginoon lang nakakabasa ng desire ng puso natin, Hindi natin siya mapaglilinlangan. Tayong dalawa, tita, pwede natin magsinungaling, di ba, yung mga kaibigan plastikan tayo, pero siya, hindi natin siya maluloko. Tita, nung dating may regular show ako, ngayon, dumubli pa talent fee ko. Di ba? Oo, Tita, hindi ko rin din tumatawag. Feeling ko nga yung mga kumukuha sa akin, binubulungan ni Lord na, huwag na kayong tumawad, kawawa. Yung ganun, pinsan naaaning ako na, hala, parang hindi ko worth it yung binabayad. Pero, tapos tita, lahat ng mga show ko natutuwa lahat. Kaya binabalik-balikan ako yung mga show ko na birthday. Kinuha ko ng December. Christmas party ng company nila. Punong-puno ng pagpapala, di nagkukulang. Sakto pero hindi magkukulang. Kailanman ang Panginoon sa buhay natin. Galing. Doon talaga. Oo. Nakita ko talaga yung sabi ko nga yung sinseridad ng puso mo at saka naging strong talaga ang faith mo kay Lord. That's the most important di ba? Kasi lahat naman yan, lahat ng biyaya nanggagaling naman talaga sa Kanya. Ngayon, ang dami mo ng negosyo. Opo, di ba? meron akong, ito, Sugar White, ito po Okay. yung akin, Yeah, okay. tita, sa'yo na yan, tita, Wow, yes. thank you for this. Yan. So ito, Nagpa-fundraise din po ako yung Sugar Weight 7. Yung Sugar Weight 7, pag tinatanong ako, ano yung Sugar Weight 7? Sugar, kasi pangalan ko White. Pampakinis sa lahat. Pampakinis, di ba? Na mga masasalamuot na nakaraan, yung mga sinisinitan. Di ba? Pampakinis yan. right. So, yung 7, si Lord yun. 7. Oh. Number niya kasi is 7. oh, okay. Yun yung kanyang kapangyarihan. Kaya kahit ayaw nung gumawa niyan before yung pinilit ko, sabi ko okay lang kahit di kumita, basta gusto ko may 7. Oo. Parang lucky number mo. At saka, 7 talaga. oh, Lahat 7 ng talaga. account ko may 7. Talaga? Opo, lahat. Oo, oo. Kahit number ko sa cellphone ko, 777. Ako naman, favorite ko number 8. Opo. Parang infinity. Pataas. Kasi po, di ba mga pataas, ano oo. po. Pero ako naman, dahil 7, kaya ako siya naging favorite lang kasi because of him. Ayun, 7. So, bukod dito, meron ka ring iba pang Yes, business. nail launch. Oo. Yan, marami din tayong business partner dyan. Like, aming CEO na si Miss Leia. Thank you so much. Ang may-ari din niyang Asia Slashes. Oh. Part din tayo ng tita. Meron tayong 40 plus branches ng Wow. Asia Slashes. Wow. At yung ating bagong nail launch na pwede kayong mag-franchise. Tawagan niyo lang si Miss Leia. Yes, kabahagi tayo niyan. Owner na rin tayo niyan. Diba? Galing, Diba, tita? galing. May-ari ka na lang. Nail launch Oo. na lang. Babuyan, di ba? Oo, galing sa Babuyan. Oo, Oo, ngayon, oo. di ba? Owner ka na ng isang Oo. nail launch. Po, pag gusto nyo mag-business sa murang halaga, pwede nyo lagyan ng ibang mga produkto yon. Pwede nyo ilagay ito. Ka-ex deal nyo to doon sa nail launch. Pwede nyo nalagyan, i-request nyo lang. Napaka-open namin. Tutulungan namin kayo. Ako, pupuntahan ko kayo pag gusto nyo mag-franchise ng nail launch by Asia. Kontakin nyo lang po ang
Asia/franchise, www.asia/franchise.com, at agad-agad pupuntahan po namin kayo mula Hulo, Apari, sa ibang bansa, lahat. Lahat po, mag-o-open na tayo dyan sa Dubai, lahat. Bako talaga, biruin mo, tita, magkakabisa na ako. Oo. Di ba? Kasi tita, ang dami Oo. nagtatanong sa akin kayo sa Japan na paano yan, paano gusto namin magbenta dito niyan, pa yung mga Seven. kamag-anak po nila dito na nasa Pilipinas, Oo. OFW, kumukuha sa akin, yun ang inaano niya. Sabi ko kasi, kayod tayo. Kasi kung ako, kumakayod di ba, artista mukhang mayaman, di ba? Pero kayod na nga, mukha akong, nagugas ako ng plato habang nagbebenta ko, mama, sir, mag-franchise na kayo. Ako mismo magla-live tayo doon, Oo, ganun ako oo, magbenta, tita. oo. Masang-masa lang talaga kung ano ako, tita. Panoorin ko nga minsan Oo, yung tita, Facebook tita, live tita, mo. yung Oo. Kagalang-galang ka, tita, talaga. Naks. Matatawanan mo talaga ako. Ganun mo talaga ako mag-ano. Kaya siguro natutuwa sila sa akin. Nagbibigay sila mga star, tita, kasi equivalent mo yun sa dollar, di ba? Alam mo na, tita. Oo. Tapos sa akin, si Meta na meron na ako sahod, di ko alam kung saan kukuhanin. Kasi hindi ko nga alam, tita, na kumikita na ako. Hindi ko hanggang ngayon, tita, promise. Oo. Sabi ko sa'yo, mga 5 billion yung views ng mga live ko, yung mga Oo. content ko. Ako nag-e-edit, ako yung editor, ako yung model. Ako Oo. lahat, tita. Me, myself, and I. Ikaw First pa yung the Lord. nagbebenta. Ako rin yung nagbebenta. Oo. Kaya nga, tita, sabi ko All nga in sa'yo, one. all in one, 3 in 1, lahat na. Maisip mo lang talaga na, kailangan kasi pambayad ng ganito, kuryente ng school ng anak ko. Although nagsustent, may binibigay naman yung tatay nila. Pero syempre, sa buhay ngayon, tita, talagang kailangan mong kumayod. Hindi na po ako naghahangad ng sobra-sobra pa. Yung makita ko lang na buhay ang nanay ko, masigla ang mga kapatid ko, mga pamangking ko, yung anak ko, okay, hanggang paglaki nila, hanggang mag-asawa sila, happy na po ako dun. Wala na akong ibang mahihiling pa. Pag nakita ko yung mga anak ko, okay, yan na naman ako. Hindi ko kasi kaya nang iwan yung anak ko na hindi ko kaya iwan yung mga anak ko, alam ng Diyos yun. Huwag niyo po kung kunin ng hindi ready anak ko. Gusto ko, kuhanin niyo ako, Lord, handa ako now. Pero hanggat hindi pa sila ready, huwag mo akong iwan. Huwag mo kong kunin. Kasi, hindi ko kayang iwan anak ko na alam kong mapapariwara sila. Hindi sila natuto sa lahat ng natutunan At ko. maliliit pa sila. Tita, ganun na nga ako kaano. Yung ganun na nga yung mind ko eh. Parang Mindset minsan nga sabi, mo. ang OA mo, 10 lang yung anak mo. Pero sa nangyayari sa mundo, aminin natin, iba. Totoo. Iba Wala bata kasiguraduhan ngayon. ang buhay natin. Tita, yung mga news, di ba? Oo. Bata, sa Yes. ilang floor, elementary, yung teacher, ginahasa. Oh my God. Oo, totoo. Hindi ko kaya. Sabi ko, Lord, gabayan mo anak ko. Kaya pag sundo ko ng anak ko, ma'am, sige, tinitingnan ko pa yun, yung kasambay ko, ano na ya, ano yung mga anak ko, di ba kuya? Wala kang yaya sa mga anak mo? Meron po akong dalawa kasi hindi ko muna po talaga kaya. Pagka may work po ako, pero meron akong, syempre, may CCTV po ako. Yung parang nilaanan ko po talaga yung safety ng anak ko, pero hindi yun sapat. Call ako, video call ko anak ko. Every time, andito ako, tsaka gusto ko po gawin nila sa akin yun. Para alam ko, kasi talagang, ako alam ng Diyos na nilaan ko sa mga anak ko yung buhay ko. Ready ako, Lord, kuhanin mo ko, pero pag ready anak ko, naiwan ko, huwag mo kukuhanin ng yung mapapariwala sila, hindi ko kaya, tita, talaga. Hindi ko po, yun ang hindi ko kaya. Para sa anak ko, gagawin ko lahat. Luluhudan kita. Wag lang mapahamak ng anak ko. Ganun. Anong mensaheng gusto mo ipaabot sa lahat? Sa lahat ng nakakaranas ng mga trauma o paghihiwalay, ng pamilya, pagdadaanan nyo lang lahat yan, ng masakit, ng paghihirap. Kasi dumating ako doon yung parang namamanhid na ako, wala ako nararamdaman. Huwag kayong sumuko. Kasi ang Panginoon, hinihintay niya lang lagi tayo. Hindi natin kailangan ng pera pang loan. Hindi natin kailangan ng mamahaling bagay para matawagan natin yung Panginoon. Pipikit ka lang, nakadilat ka lang, nasa CR ka ngayon, nanonood ka, kung ano man ginagawa mo, tatawag ka lang, Lord, tulungan mo ko. Ang bilis, iba ang Panginoon. Sabi nga niya, dinadasal mo pa lang, alam ko na. So, hindi ka mangangambang tumawag sa Kanya, hinihintay lang niya tayo. At kahit paulit-ulit tayong nagkakasala at nagkakamali, ganun siya kabuti at tatanggapin niya pa rin tayo. Pero sana, alam niyo po yun,
wag para-parate. Kasi, syempre, di ba, minsan ako, sometimes, nahihiya talaga ako sa kanya. Kaya, lagi ko sinasabi po, inaamin ko kahit pananamit ko, sorry. Kasi, yun palang alam kong na ano mo na, baka may matisod ka. Na marami tayong aral na makukuha sa buhay natin. Huwag natin siyang itanim para gumante o magalit tayo sa isa't isa. Dahil lahat tayo mahal ng Diyos. At pumunta ang Panginoon dito, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa mga kasalanan natin. Ibig sabihin, hindi siya pumunta dito para sa mabubuti. Sa atin, mga kasalanan natin, gano'n niya tayo kamahal. Kaya huwag kayong susuko. Huwag kayo yung iinom, magdadrugs. Huwag. Gagawa ng mali. Lumaban tayo sa buhay. Kapitan natin siya, yung mga mahal natin sa buhay. Yun yung gawin nating instrumento para mabuhay tayo. May dahilan para tayo mabuhay. At makatulong tayo sa pareho nating wala. Yung may problema, hindi lang po mahirap ang may problema. Maniwala po tayo sa hindi. Baka yung mga mas mayaman, yung pa yung mas maraming problema sa atin. Kaya huwag tayo malungkot, mapalad tayo, buhay tayo, humihinga tayo. Yung palang magpasalamat na po tayo. Pag marunong po tayo makontento, ma-appreciate po natin yung buhay. Bago tayo magpaalam at bago kita sa pasalamatan, please allow me to thank my personal Yes. sponsors. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Dennis, Alvin, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech. Thank you so much, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz, Eres Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Ness Astilla Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Joffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Ricantina, Red Meat, maraming salamat sa inyo mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. I only wish you the best. Ano yung gusto mong i-acknowledge, ang mga negosyo mo, imbitahan mo na sila. Lahat, pati social media mo. Please follow me po sa FB ko, Sugar Mercado. Ayan po, Sugar Mercado 7 and IG po, Sugar Mercado 777. And yung Twitter ko, Sugar Mercado rin po. Ayan, hanapin nyo lang po yan. Sabi ko nga po, kung maraming followers nyo na po ako. I-follow nyo po ako sa lahat ng account ko. Makikita nyo po doon yung mga negosyo ko. Meron na po tayong Sugar White 7 sa lahat po ng gusto mag-franchise. I-DM nyo po ako. Mag-FaceTime po talaga tayo. Makikita nyo, ako po talaga yung kausap nyo, mga Madam Sir. Ayan po ha. Tsaka po yung nail launch, tsaka yung Asia Slashes po. Pag gusto nyo po mag-franchise, DM nyo lang po ako. At pwede rin po kayong pumunta. Sabihin nyo lang po, ako po kay Sugar po para po mabigyan kayo ng discount. At kasama ang Sugar White 7. Yes, tandem na yan. Ganon. Ayan ha. Punta lang po kayo sa www.asiaslashes.com at Asia Slashes po, yun lang po, kakausapin niyo po ang ating CEO, ang napakabait din na si Miss Leia. I love you, ma'am. Nanay ko na rin po, di ba, tita? Alam niyo na, di ba? O baka type nyo mag-sponsor. Oo, sige o, po. di ba? Ayan, di ba? agad-agad. Oo, sige. Dahil ang tita. pagbibigyan naman natin, mga sige kapwa mo po. celebrity, Opo, di ba? Ay, talaga, tita. Ito Oo. na, talagang Ayun. every taping mo magdadala Yes, ako dito talaga. yes, Kung mismo yes. mag-aabot sa'yo, gano'n. Yes, Gano'n oh. kakalakas sa akin, tita. Alam mo yan. Alam mo, Maraming sa'yo ako, salamat. tita, di ba? Yes. Maraming salamat. And I'm Thank so you happy po. to see you God bless again. you. Sana magtuloy-tuloy ito. But of course, like what I said, you're still young, you're beautiful. Gusto ko pa rin makabuo ka ng pamilya balang araw. That's my wish for you. Thank you, tita. And with that, maraming salamat, God anak. bless you. God bless you as well. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Love you, guys. anak. Love you all. And of course, maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang po sa TikTok with Aster Amorio. Bye for now!